Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagkita sina Arthur at Jasmine kasama ang iba pang mga adventurer sa labas ng dungeon. Naroon na sina Lucas at Elijah at nagpasya ang iba na magpakilala simula kina Reginald Bastian at Creole Master, dalawang A-rank augmenters. Nagpakilala rin si Oliver Hembet na sinasabing isa siyang A-rank conjurer. Ngunit base sa bato sa kanyang staff, napagtanto ni Arthur na isa siyang emitter tulad ni Alice, at alam niya na magiging kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng isa sa party. Panghuli, isa pang A-rank conjurer ang nagpakilala bilang Samantha, sinasabing ikinatutuwa niyang makatrabaho sila. Matapos marinig ang lahat ng kanilang mga pangalan, nagpakilala si Arthur bilang Note, isang A-rank augmenter, at binanggit ni Jasmine na isa rin siyang A-rank augmenter, habang nagpapakilala rin sa iba. Kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, dumating na rin si Brawl, sinasabing nakahinga siya ng maluwag dahil may isa pang A-rank sa party. Kahit na medyo nahuli siya, pinaalala niya sa lahat na siya ang magiging leader ng party at formal na nagpakilala, sinasabing isa siyang bagong A-rank augmenter. Napansin ni Brawl ang mga bag ni na Jasmine at Arthur at inisip na wala silang dimension rings. Nilinaw ni Oliver na siya sana ang magtatago ng kanilang mga gamit sa kanyang dimensional ring, ngunit dala na niya ang kay Samantha, kaya wala na siyang espasyo. Pagkatapos ay nag-alok si Elijah na tumulong, sinasabing maaari niyang ilagay ang kanilang mga bag sa kanyang dimensional ring dahil may natitira pa itong espasyo. Ibinigay ni na Arthur at Jasmine ang kanilang mga gamit at nagpasalamat sa kanya. Kaya inanunsyo ni Brawl na oras na para pumasok sa dungeon. Ngayong nasa loob na sila ng kuweba na ito, kasama ang mga ganap na estranghero dahil sa imbitasyon ni Brawl, inisip ni Arthur ang mga detalye na binanggit nito kanina. Ipinaliwanag ni Brawl na mayroong isang napakalaking magic stone sa pinakailalim na layer ng dungeon, isang natural na rock formation na maaaring magsilbing amplifier para sa mana pati na rin isang versatile na power source. Binanggit niya na siya ay inupahan ng isang tao upang kunin ito, kaya siya nagtipo ng isang grupo ng mga bihasang adventurer. Naunang sumali sina Lucas at Elijah, at sila ang nagrekomenda sa kanya at kay Jasmine. Dahil kasali sina Jasmine, Elijah, at Lucas, nagpasya si Arthur na sumama na rin, bilang bahagi para masigurong walang mangyari sa kanila. Habang naglalakad sila papasok sa dungeon, tinanong ni Creole ang lahat kung ano ang dahilan ng kanilang pagsali sa dungeon raid na ito. Simple lang na ipinaliwanag ni Lucas na nangangalap si Brawl ng mga talentadong A-rank, kaya naisip niya na bagay siya sa trabaho. Medyo nagulat si Creole sa simpleng sagot na iyon dahil parang wala siyang pakialam sa reward. Nilinaw ni Lucas na hindi naman siya kapos sa pera, at sumang-ayon si Samantha, sinasabing mas interesado siya sa credit mula sa pagtalo sa isang imposing dungeon kaysa sa reward. Inamin ni Reginald na maganda iyon dahil hindi na kailangang mag-alala sa pera, ngunit marami siyang anak kaya hindi kailanman sapat ang pera para sa kanya. Sumang-ayon si Creole sa kanya at ipinaliwanag na gusto niyang magbukas ng bakery, at mangangailangan iyon ng malaking puhunan. Nilinaw ni Oliver na maaaring magkakaiba ang kanilang mga motibo, ngunit iisa lang sila ng party kaya kailangan nilang magtulungan. Matapos ang ilang sandaling paglalakad, sa wakas ay narating nila ang entrance ng dungeon. Kaya gumamit si Brawl ng spell upang magbigay ng liwanag, at nagpatuloy ang lahat ng may pag-iingat. Inisip ni Arthur na mukhang normal lang ang dungeon na ito, at binanggit ni Brawl na na-scout na niya ang unahan. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng marinig yun dahil yun ang dapat gawin ng isang mabuting leader. At inakala ni Reginald na alam na niya ang daan papunta sa pinakamababang palapag. Nilinaw ni Brawl na hindi siya umabot ng ganoon kalalim, ngunit alam niya na ang daan na tinatahak nila ay dapat magdala sa kanila sa tamang direksyon. Mukhang madali iyon para sa iba, ngunit binalaan sila ni Brawl na hindi ito magiging madali dahil ang mga nilalang sa dungeon na ito ay sinasabing immortal, na nangangahulugang kahit mapatay sila, babalik silang muli sa buhay. At hindi lang iyon, wala ring makukuhang mana course dito, kaya walang tunay na benepisyo ang pakikipaglaban, kaya tinatawag itong Tomb of Terror. Ipinaliwanag ni Brawl na kaya gusto niyang harapin nila ang laban ng mas efficient hanggat maaari at magtipid ng mana. Iniisip ni Lucas na sapat na ang patayin sila gamit ang isang spell, ngunit agad siyang pinigilan ni Elijah na gawin yun dahil sa nangyari sa isla noong sumobra siya. Sumang-ayon si Arthur sa kanya dahil perpekto niyang naaalala iyon, pero naiinis lang si Lucas at pinapa-shut up sila. Habang sumusulong sila sa dungeon, napansin ni Reginald kung gaano katahimik ang lugar, at ipinaliwanag ni Brawl na dapat wala talagang monster sa area na iyon. Iniisip lang ni Lucas na boring iyon, pero sinabi ni Elijah na kung siya ang nasa kalagayan niya, hindi siya magpapabaya. Mabilis na binaliwala ni Lucas ang concern niya at nilinaw na wala namang malalakas na monsters malapit sa entrance, kaya walang dahilan para mag-alala ngayon.
Tahimik na nagreklamo si Arthur, napagtanto na hindi talaga natututo si Lucas kahit sa lahat ng pinagdaanan nila. Maya-maya, napansin ng grupo ang napakaraming mata na kumikislap sa dilim, at binalaan ni Brauld ang lahat na napapalibutan sila ng Batrunners. Biglang tumalon ang isa sa mga Batrunners kay Samantha, kaya agad siyang itinulak ni Jasmine palayo at inalis ang lahat ng monster sa paligid gamit lang ang isang galaw. Sumabak na sa aksyon ang buong grupo pagkatapos noon, nilalabanan ang pinakamaraming Batrunners na kaya nila. Ipinaalala ni Brauld sa lahat na kailangan nilang isave ang stamina at mana nila, gaya ng sinabi niya kanina, pero sinabi ni Creole na mas madaling sabihin iyon kaysa gawin, lalo na kapag napapalibutan sila. Alam ni Arthur na wala silang napapala sa laban na ito, kaya nagpasya siyang kontrolin ang sitwasyon at inutusan si Lucas na asikasuhin ito habang susuportahan niya siya. Nang hindi naghihintay ng sagot, inalis ni Arthur ang mga Batrunners sa likod niya. Kaya ginamit ni Lucas ang staff niya para mag-cast ng isang malakas na fire spell. Di nagtagal, isa-isang sumabog ang lahat ng Batrunners sa kisame ng dungeon. At habang inaamin ni Arthur na maganda ang ginawa niya, binanggit din niya na medyo samobra siya. Pinagalitan siya ni Brauld dahil kakasabi lang niya na magtipid sila ng mana, at kabaligtaran ang ginawa niya. Matigas na sinabi ni Lucas na hindi iyon mahalaga dahil napatumba niya naman ang mga ito. May ilan sa mga Batrunners ang bahagyang gumalaw, kaya binalaan sila ni Brauld na kailangan nilang magmadali bago patuluyang mag-revive ang mga ito. Mabilis na umusad ang grupo, pero makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang bangin. Kaya iniling ni Brauld kay Elijah na gumawa ng hagdan sa pader. Nang magawa ito ni Elijah, si Brauld ang unang bumaba sa hagdan, at sinabi niyang sumunod ang iba pagkatapos niyang makumpirma na ligtas. Maingat na sumunod ang lahat, pero naiwan si Samantha, at nagpasya si Oliver na tulungan siya dahil mahina siya sa heights. Pagdating nila sa ibaba, binanggit ni Brauld na dapat may daanan papunta sa pinakailalim sa loob pa. Kinwestiyon ni Samantha ang paraan ng pagkakasabi niya dahil hindi siya mukhang sigurado, pero kinakabahang ipinaliwanag ni Brauld na nandoon iyon noong dumaan siya dati. Sinabi lang ni Creole sa lahat na magpatuloy dahil mas maaga nilang makuha ang treasure, mas mabuti. Sumang-ayon ang iba at nagpatuloy, pero nagpasya si Lucas na magyabang habang sumusulong sila, sinasabing ang magic niya ang nagligtas sa kanilang lahat kanina. Sumang-ayon si Arthur at inamin ni Elijah na malaki ang naitulong niya. Pinayuhan ni Jasmine si Arthur na huwag sayangin ang mana niya ng ganoon. Pagdating sa isang bahagi ng dungeon, natapakan ni Samantha ang isang bato na biglang nag-activate ng trap, pero nakareact si Arthur sa oras at itinulak siya palayo para iligtas siya. Nang mahulog silang dalawa, na-activate nila ang ilang iba pang traps, pero ginamit ni Arthur ang espada niya para sirain ang lahat ng stone spears na nakatutok sa kanila. Malinaw nitong naalarma ang lahat dahil hindi nabanggit ni Brauld ang anumang trap sa dungeon dati. Mabilis siyang tinanong ni Reginald, naghahanap ng sagot. Pero sa kanilang lahat, si Brauld ang mukhang pinakakinakabahan dahil hindi rin niya alam, at hindi dapat ganito. Nang makausap niya ang kanyang client, sinabi ng misteryosong lalaki na magbabayad ito ng extra kung makakahanap siya ng mga skilled adventurers na sasama sa kanya. Tinanong niya kung ano ang dapat asahan sa Tomb of Terror, at partikular na sinabi ng lalaki na walang traps at walang mga monsters na dapat ikabahala. Kaya ang pangalan nito ay nagmula sa pagiging immortal ng mga naninirahan doon. Ipinaliwanag nito na kailangan niya ng mga adventurers na sapat ang galing para ma-incapacitate sila, kahit hindi sila kayang patayin. Binigyan din siya ng lalaki ng mapa na magpapakita ng daan papunta sa pinakailalim ng dungeon. Pero ngayon, hindi na alam ni Brauld kung ano ang paniniwalaan dahil sinabi nitong walang traps pero napapalibutan sila ng mga ito. Kahit gaano siya katikot at hindi sigurado, sinusubukan lang ni Brauld na manatiling kalmado at hinihiling sa lahat na mag-ingat habang nagpapatuloy sila. Sumunod ang grupo sa kanya kahit pagkatapos noon. Ngunit sa isang punto, tinanong ni Creole kung may iba pa bang naiinitan dito. Sinabi ni Reginald na baka imahinasyon lang niya iyon, pero nilinaw ni Samantha na parang naiinitan din siya kahit papaano. Binanggit ni Brauld na may kakaibang nangyayari, at tinanong siya ni Lucas kung hindi ba ganito kainit noong pumunta siya rito dati. Hindi siya binigyan ni Brauld ng malinaw na sagot, at inakala na lang ni Arthur na marahil nararamdaman nila ang matinding pressure na nanggagaling sa kabilang direksyon. Nang akala nila na hindi na ito lalala pa, may kung anong steam na lumabas mula sa mga pader ng dungeon at nagsimulang umuga ang lupa. Hindi alam ni Brauld kung ano ang nangyayari, pero napagod na si Reginald sa paulit-ulit na sagot, kaya tinanong niya ito kung talagang na-scout ba niya ang lugar na ito o hindi. Medyo naging marahas si Reginald nang makita ang pag-aalinlangan ni Brauld, pero bago pa siya may magawa, isang higanteng worm ang biglang lumabas mula sa lupa.
Agad na kumilos si Creole, gamit ang kanyang shield para harangan ang halimaw at itulak ito palayo. Mabilis na umatras ang higanteng worm pabalik sa ilalim ng lupa, kaya patuloy na kinu-question ni Reginald si Brawl, hinihiling na sabihin na nito ang totoo. Ipinaliwanag ni Brawl na ibinigay ng client sa kanya ang mga detalye ng dungeon at ipinakita pa ang isang mapa. Kaya alam niya ang tungkol sa Batrunners pero hindi ang tungkol sa mga traps ni ang higanteng worm. Sa madaling salita, nakatagpo sila ng isang mana beast na hindi dapat naroon. Nilinaw ni Creole na ang mga bagong uri ng mana beast ay hindi basta-basta lumilitaw sa loob ng dungeon sa unang pagkakataon. Kaya may mali sa sitwasyong ito. Tahimik na iniisip ni Arthur ang posibilidad na ang mana beast na ito ay hindi biglang lumitaw dahil maaaring matagal na itong narito. At nagsinungaling lamang kay Brawl, kahit hindi niya alam kung para saan. Lahat ay nakakaramdam ng kawalan ng kasiguruhan at hindi ligtas sa sitwasyong ito. Kaya habang iniisip nila kung ano ang gagawin, tahimik na nilapitan ni Oliver si Samantha at hiniling na sumunod siya sa kanya. Nag-alinlangan siya sa una, kaya ipinaliwanag ni Oliver na malinaw na nagsisinungaling si Brawl, at kung susundin nila siya, magiging biktima sila ng mga halimaw sa kalaunan. Kaya gusto niyang kunin ang treasure kasama siya habang abala ang iba sa worm. Nag-alinlangan pa rin si Samantha dahil ayaw niyang iwan ang iba, pero hindi siya pinayagan ni Oliver na magdesisyon at hinayla na lang siya nito. Naramdaman ni Arthur na may kakaibang nangyayari, kaya agad niya silang pinahinto. Agad tumanggi si Oliver at sinabi na hindi siya mamamatay dito kasama ang iba. Bago pa sila makaalis, mabilis na nagbigay si Arthur ng utos kay Lucas at agad niyang inalis si Samantha kay Oliver. Nang makabalik sila sa grupo, ginamit ni Lucas ang kanyang magic para mag-cast ng protective barrier, at hiniling ni Arthur kay Oliver na pumasok. Ngunit wala itong ideya kung ano ang sinasabi niya, at pinaalala lang na hindi siya balak mamatay kasama nila. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang sumabog ng lava ang isa sa mga pader ng dungeon. Kaya agad na nag-cast ng spell si Samantha para subukang iligtas siya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, nang mawala ang lahat ng steam, mga buto na lamang ni Oliver ang kanilang nakita. Hindi na nag-aksaya ng oras si Arthur at nilapitan ang natitira sa kanya. Kinuha ang bato mula sa kanyang staff at ibinigay ito kay Samantha, sinasabing kailangan niyang ipagpalit ang gem na iyon sa nasa kanyang staff dahil mas magiging malakas ito. Sinabi niya sa lahat na kailangan na nilang umalis sa lugar na ito, at sumang-ayon ang iba dahil kailangan nilang makalayo bago pa magkaroon ng panibagong eruption. Matapos silang umabant ng kaunti pa sa dungeon, muling nagpakita ang higanteng worm. Kaya ginamit ni Creole ang kanyang shield para ulitin ang ginawa niya kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras ang worm. Kaya inutusan ni Brawl sina Samantha at Elijah na umatake. Nang hindi nag-aksaya ng oras, inatake ni Samantha ang halimaw gamit ang kanyang magic, at agad niyang napansin na talagang mas naging malakas ang kanyang staff dahil sa bato ni Oliver. Sumunod agad si Elijah sa kanya, sinusubukang pigilan ang worm gamit ang kanyang magic. Ngunit hindi ito gaanong epektibo, kaya napaisip si Brawl kung kulang sila sa firepower. Hiniling niya kay Jasmine na i-distract ang worm kasama siya, habang tinamaan ni Reginald ang ulo nito gamit ang kanyang warhammer. Inutusan ni Brawl sina Lucas at Arthur na tingnan kung makakahanap sila ng kahinaan. Habang ginagawa nila iyon, mukhang medyo natatakot si Lucas sa halimaw. Habang sinusubukan ni Brawl at Jasmine na i-distract ang worm, sinusuri ni Arthur ang sitwasyon. Iniisip na kung ang normal na fire magic ay walang epekto, baka may mas mataas na temperature ang gagana. Nang tuluyang mag-focus ang worm kina Jasmine at Brawl, sinamantala ni Reginald ang pagkakataon para tamaan ang ulo nito gamit ang kanyang mabigat na warhammer. Ngunit sa sandaling ginawa niya ito, agad siyang ginantihan ng worm at pinalipad siya papunta sa pinakamalapit na pader. Nasunog ang worm sandali, kaya nagpa siya si Arthur na kumilos at inatake ito gamit ang kanyang mga espada. Samantala, nanatili si Lucas sa likod, tuluyang natigilan at iniisip kung talagang natatakot na ba siya ngayon. Bago pa niya namalayan, biglang sumugod ang worm sa kanya. Kaya agad na nag-react si Arthur at inalis siya sa daan habang direktang inaatake ni Jasmine ang ulo ng worm. Dahil sa atakeng ito, umatras ang worm pailalim ng lupa. Kaya inutusan ni Brawl si Lucas na umatake bago ito tuluyang mawala. Sa kasamaang palad, sobrang takot pa rin si Lucas para kumilos, kaya nakatakas ang worm. Sa kabila nito, sinabi ni Brawl na dapat ay ligtas sila sandali, kaya kailangan nilang kumilos habang may pagkakataon. Biglang nagsimulang manginig muli ang lupa, at napagtanto ni Arthur na hindi sila sinusubukang patayin ng worm, kundi sinusubukan lang nitong bumili ng oras hanggang sa susunod na eruption. Dahil dito,
agad niyang hiniling kay Lucas na mag-cast ng panibagong barrier bago ang eruption. Ngunit nakahiga lang si Lucas sa lupa, lubos na natatakot at walang magawa. Wala ng oras, kaya mabilis na tumakbo si Arthur papunta sa kanya at ginamit ang kanyang espada para protektahan siya mula sa mga eruption. Lahat ay naghanap ng masisilungan at pinrotektahan ang sarili sa abot ng kanilang makakaya. At nang tuluyang tumigil ang mga eruption, natuwa si Arthur na makita na ayos lang si Lucas. Kahit ganoon, hindi pa rin masaya si Lucas, at matigas niyang sinabi na hindi niya hiningi ang tulong niya. Mabilis na nakabawi si Samantha, sinasabing ayos lang siya kahit papaano. Ngunit nang tumingin siya kay Brawl, kinilabutan siya nang makita na nawawala ang isang braso nito. Agad siyang tinulungan ni Creole at Reginald dahil kailangan nilang makaalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, ginamit ni Arthur ang kanyang nagliliyab na espada para i-cauterize ang braso ni Brawl. Matapos ang masakit na prosesong iyon, binalutan ni Samantha ang braso at binigyan ni Creole si Arthur ng makakain. Ipinaliwanag niya na trademark sandwich niya iyon, at lagi niya itong dala kapag siya ay naglalakbay. Nagpasalamat si Arthur at tinikman ito, sinasabing masarap ito. Binanggit ni Creole na recipe iyon ng kanyang fiancé, kaya inisip ni Arthur na siya ang magpapatakbo ng bakery na nabanggit niya noon kasama siya. Kinumpirma ni Creole na iyon nga ang plano, kaya iniling ni Arthur na ipaalam sa kanya na napakaganda ng kanyang recipe. Naputol ang kanilang kalmadong usapan nang marinig nila ang diskusyon ni Lucas kasama ang iba. Halatang galit siya sa sitwasyon, at nilinaw niya na pumayag lang siya sa quest na ito dahil narinig niya na ang leader ay isang veteran A-rank augmenter, pero ngayon nawala na ito ng isang braso at wala na ang kanilang emitter. Mabilis na sinabi ni Brawl na kumikilos siya na parang hindi niya binitawan ang kanyang sandata, at pinaalalahanan siya na wala siyang nagawa noong pinakakailangan nila siya, kaya kinailangan siyang iligtas ni Arthur. Mas lalong nagalit si Lucas doon, ngunit pinigilan siya ni Reginald, hinihiling na tumigil na siya. Sa kabila nito, patuloy siyang sinisisi ni Brawl sa lahat, sinasabing kung nagawa lang niyang mag-cast ng barrier, hindi sana mawawala ang kanyang braso. Sumigaw pabalik si Lucas at hiniling na huwag siyang sisihin, ngunit agad siyang pinutol ni Arthur, sinasabing tama na iyon. Nilinaw ni Arthur na walang saysay ang pagbatikos sa pagkakamali ng iba, kaya wala silang mararating sa usapang ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Brawl na gusto niyang gumawa siya ng desisyon bago sila magpatuloy dahil kailangan niyang magpasya kung ipagpapatuloy pa ba nila ang paghabol sa treasure o susuko na sila. Nilinaw din ni Arthur na maaaring may iba pang sikreto dahil ang ganitong uri ng anxiety ay maaaring magdulot ng sakuna sa isang dungeon. Wala nang ibang pagpipilian, inamin ni Brawl na nagsinungaling siya tungkol sa pag-scout ng dungeon ng maaga at ang alam lang niya ay ang sinabi ng client sa kanya. Nagulat ang lahat nang malaman na hindi pa pala talaga siya nakapasok sa dungeon na ito dati. Ngunit iyon na ang inaasahan ni Arthur. Nilinaw ni Brawl na hindi niya sasabihin na nabayaran na niya ang kapalit sa paglalagay sa kanilang lahat sa panganib, ngunit ayaw niyang sumuko. Tutal, malamang ito na ang huling dungeon na papasukin niya, kaya gusto niyang magpatuloy sila. Sinabi pa rin ni Jasmine na dapat na nilang isuko ang quest at sumang-ayon si Samantha dahil hindi na siya makakapagpatuloy sa mga sugat na iyon. Ipinaalala ni Brawl sa kanila na kahit nawalan siya ng isang braso, isa pa rin siyang A-rank augment, kaya hindi niya pababagilan ang iba. Inamin ni Reginald na sa kasalukuyang sitwasyon, hindi rin magiging mas madali ang pagbalik, bagamat umaasa siya na ang Magic Stone na nabanggit niya ay talagang narito, tiniyak ni Brawl sa kanya na sigurado siya roon, kaya hiniling niya sa lahat na magpatuloy. Alam ni Arthur na para silang papasok sa impyerno, anuman ang piliin nilang desisyon, kaya nagpasya siyang tanggapin ito. Pagkatapos, binanggit ni Brawl na dahil magpapatuloy sila, si Arthur na ang dapat kumilos bilang leader, tutal, siya ang may pinakakalmado at pinaka-epektibong tugon sa mga hindi inaasahang problema sa kanilang lahat, kaya malinaw na siya ay isang natural-born leader. Nang tanggapin ni Arthur ang kanyang bagong papel, nagpatuloy ang grupo sa pag-usad sa dungeon hanggang sa makarating sila sa isang napakalaking pinto. Binanggit ni Brawl na sinabi sa kanya na ang daan papunta sa pinakamababang level ay nasa kabila ng pintong yun. Kaya nagpa siya ang grupo na dumaan dito at nakakita ng isang napakalawak na bukas na lugar. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.